Okay, so ganyan yung ating principle. Babasa ka ng text, tapos kukunin mo yung context, tapos at saka mo palang sasabihin yung kung ano yung application nito. Okay? So, yung mga bago, no? Mabagalang ulit. So, babasa ka ng text, kukunin mo yung context, bago mo ma-i-apply yung meaning nito for today. Pero syempre, sa context, ay dadaanan syempre yung Christology o si Christ. Hindi pwedeng dumiretso tayo sa for today na hindi dadaan kay Christ. Yun ang pag-usapan natin. So, based dun sa mga, kung ba nakabasa kayo ng text, 3 verses, 5 verses, meron kayong magagawang, kung kayo ay magtuturo, meron kayong magagawang structure. Okay, point 1, point 2, point 3. Depende. Minsan, 2 points, minsan 3 points, kadalasan 3 points. Pero pwedeng 2 points, pwedeng 4 points. Depende dun sa binasa ninyo. So, usually, ang makikita nyo doon, na mapapansin ninyo, pag pinag-uusapan yung context, ay yung, ano yung gustong bigyang emphasis ng author. Pag kayo ay bumasa ng verse, ano yung lagi niyang binabanggit? Ano yung lagi niyang binibigyan ng diin? Okay? Ano yung lagi niyang binibigyan ng pansin? Ano yung utos na pwede niyang gusto niyang ipagawa doon sa kanyang audience? O kaya, ano yung sinasabi nung nabasa natin tungkol sa Christian life? Ngayon, kung ito ay gagawin natin na isang example, parang telescope yan, nakakita ng telescope, yung palaki, di ba? Pero kung just imagine, kung yung telescope, yun yung proper way, pero kung babalik na rin, what will happen? Ano mangyayari? Di ba yung telescope, para yung malayo, maging malapit. Pero pag binaliktad natin, ano magiging dalayo? Nakasilip na ba kayo sa telescope, yung babalik na rin yung telescope? Ano mangyayari? Magiging ma-reduce yung picture. Okay? Now, tingnan nyo to. Sa context, meron dalawang klase, pangunahing context. Ano yung dalawang uri ng context na yun? Next slide. Historical context. Kung ano yung mga nangyayari nung time na isinulat ng author. Okay? Dadahan-dahanin ko kasi gusto ko mag-grasp nito kasi ito ang napakahalaga sa lahat. Yung ano ba yung mga nangyayaring circumstansya nung sinasabi ng author yung sulat niya. Okay? Maaring may problema, maaring merong sitwasyon nung sinusulat niya yun. Yung Philippians, for example, yung Philippians. Ano ang situation ni Paul nung sinusulat yung Philippians? Siya ay, alam natin lahat yun, nakakulong. Okay? So, historical context yun. Saan siya nakakulong? Okay? Ano yung ginagawa ng mga nagkulong sa kanya? O, pwede yung ma-search yun sa internet kung ano yung mga ano ba yung mga patakaran sa pagiging prisoner. Yung mga ganun. So, historical context. And then, yung literal context, na kung saan ito yung pag-aaralan natin ngayon din, ay yung, ano yung mga sinabi before and after. So, halimbawa, Philippians chapter 4, ano yung sinabi ni Paul sa Philippians chapter 3? Okay? O kaya, kung mayroong Philippians chapter 5, ano yung, kumbaga, hindi ka lang magpo-focus sa chapter 4. Kailangan, para malaman mo yung context, kailangan mong umurong sandali, at the same time, mag-forward. Babasahin mo yung, hindi lang, halimbawa, napunta ka sa chapter 7, hindi mo pwedeng malaman yung context ng chapter 7
nang hindi mo babasahin yung chapter 6 at saka yung chapter 8. Nagigets mo ba natin? Ano po? So, pero hindi natatapos doon. Pwedeng yung sinabi sa chapter 7 ay may kaugnay sa chapter 5 o kaya chapter 4. Okay. Hindi ba rin ano? Sundan po nyo. So, meron pang binanggit na ilustrasyon yung author para maiparating yung kanyang mensahe. Yung biblical context, sabi ito, ano ang binabanggit? Okay? Ano yung binabanggit sa akin ng magbabasa sa iba't iba? Okay, anyway. Sige, ituloy natin. Hindi ko na babanggitin yun. Bukod sa historical context at saka sa literary context, ay meron tayong pag-aaralan ngayong gabi about dun sa malalaman natin ano ba yung tono nung nagsasalita. Ano ba yung tono ng kanyang kumbaga, sa nababasa, sa paraan ng pagbabasa natin, ano yung tono noong author? Siya ba ay galit? Siya ba ay masaya? Siya ba ay malungkot? Yung gano'n, no? Ma-discover natin mamaya-maya. Anyway, meron lang tayong tingnan natin ito sa 1 Corinthians. Sige, tingnan natin sa 1 Corinthians. First Corinthians chapter 13. Tapos mamaya kung may time tayo, kasi nagsimba tayo at 6:20. So, 1 Corinthians chapter 13. Yung 1 Corinthians chapter 13, ano bumaga? Ang pag-ibig. Okay. Tapos, usually, ay saan nyo naririnig? Yung pag binabasa ko, saan nyo usually naririnig ito? Kasal, ano ba? Sa February, pag month ng February, yung mga couple, Valentine's, okay? Tapos pagka lalo sa kasalan, yung medyo malumana yung MC, love is medyo malumana yung kanyang magsalita. Yung bang, pag napakinggan ng mga audience, talagang mananariwa yung pag-ibig ng dalawang ikinakasal. Kasi ay binabasa ng banayad kung ano ang pag-ibig. Sige, basahin nga natin. Makapagsalita man ako ng mga wika, ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o kopyang na nagmaingay. Kung ako man ay may kakayanang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng liwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakapagpapalipat ako ng mundo, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi nanggitin, hindi mayabang, hindi mataas man, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasali, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay mag-iisip, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. So,
In other words, ang chapter 13 ay love chapter. Okay? Tingnan niyo yung verse 13, yung last verse. Samantala, mananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ibig sabihin, mula sa verse 1 hanggang anong verse 13, ang highlight, ang binibigyan ng focus, ang pinakamahalaga ay walang iba, kundi ang pag-ibig. Okay. So, dito magsisimula yung ating pag-aaralan. Pwede kasi na mangyari na if we will not consider yung context nung 1 Corinthians 13 ay magkakamali talaga tayo. Tingnan niyo yung second slide. The Word of God can be read and the Word of God can be expounded, but the voice of God is not necessarily heard. What we mean to this is, kapag hindi natin tinignan yung context nung binasa natin, pwedeng i-preach ito, pwede itong i-expound nang hindi kinukonsider ng preacher kung ano yung pinaghuhugutan. Bakit nasabi ni Pablo yung love chapter na ito? Bakit niya nasabi yun? Tiyak may pinaghuhugutan siya. At kung hindi yun i-consider, which is, kung ano yung original na point ng author, dapat hindi mawala yun. Ang mangyayari, hindi maririnig yung tinig ng Panginoon through Paul. Okay? Naintindihan ba niyo? Merong pinaghuhugutan si Paul, which is, yun ang niloob ng Holy Spirit na maisulat, yun yung divine intervention ng Holy Spirit para masulat yun, at yun ang kailangan maipalabas, yun ang kailangan marinig ng mga tao. Hindi yung point of view na, okay, nasabi nga yung, ano ba yung mga katangian ng pag-ibig, for example. Na-define niya yung, ano yung pagiging matyaga. Na-define niya kung ano yung pagiging magandang loob. Na-define ng preacher kung ano yung pagiging mainggitin. Hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili. In other words, na-expound niya yung kung ano yung ibig sabihin ng love without considering kung ano yung original na pinaghuhugutan ng author. Pwedeng expound yung Word of God pero hindi lang marinig yung tinig ng Panginoon through this author, through Paul, kung bakit niya sinulat yun. Okay. Hindi naman yan. Okay. So, ganito. Kapag dumiretso lang tayo doon sa present day context nang hindi natin naririnig yung tinig ng Panginoon, ang mangyayari po, magagamit lang natin yung 1 Corinthians 13 for our own personal preference or agenda. Okay? Kamukha nun. Gamitin nga natin yung 1 Corinthians 13, what is love, sa wedding. Hindi natin sinasabi na hindi pwedeng gamitin yun. Pwede naman yun. Kaya lang, may mga pagkakataon kasi na ang preacher, kung ano yung gusto niyang palabasin doon sa text, nang hindi niya i-consider yung context, yung pinaghuhugutan ng author, ang mangyayari po, magagamit lang yung Bible for his own idea. Nakuha niyo ibig sabihin, no? Maraming ganun. Ngayon, ganito. Sabi ito, we want to give the people the opportunity to hear from the Word of God what God is saying. Meron ditong quotation si Tabitha Anyo Abuile, sabi niya,
kung ang mga simbahan ay magiging malusog. Kung gayon, ang mga pastor at guro ay dapat nakatuon sa pagtuklas sa kahulugan ng banal na kasulatan at pagpapahintulot sa kahulugan na iyon na siyang magmamaneho ng agenda ng Diyos sa kongregasyon. Ibig sabihin, merong sariling agenda ang Diyos sa kanyang salita. Meron siyang sariling agenda. At yung agenda na yun, dapat yun ang mangibabaw sa ating sa 1 Corinthians, for example, sa 1 Corinthians 13. Okay. Tingnan natin itong first, yung susunod na slide. Tingnan nyo, 1 Corinthians 13, ito yung ating binasa. Pero, ano ba yung tono ni Paul knowing that the situation ng 1 Corinthians? Ano ba ang alam nyo tungkol sa 1 Corinthian Church? Ano ang alam nyo sa 1 Corinthian Church? Ano ang nakikita nyong sitwasyon? Ano yung mga circumstansya sa Corinthians na bakit naisulat ito? Yung love chapter na ito. Okay. So sinasabi natin, context ang kailangan. So tingnan niyo yung chapter 12. Tingnan niyo yung Bible ninyo. Tingnan niyo yung 1 Corinthians chapter 12. Ano ang mababasa ninyo kung love chapter ang 1 Corinthians 13, ano ang 1 Corinthians 12? Tungkol saan? Sagot po kayo. Okay, gift of the Spirit. Gift of the Spirit. Okay? Sabi ito, mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. So, yung 1 Corinthians 13, bago niya banggitin yung love, ang sinasabi ni Paul, okay, meron akong natalakay sa inyo tungkol sa spiritual gifts, ay sa spiritual na kaloob, spiritual gifts, tungkol sa spiritual gifts na galing sa Holy Spirit. Now, tingnan niyo yung chapter 14. Nagsisimula na tayo mula sa context. Then 1 Corinthians 14. Ano sinasabi doon? Ano tungkol saan? Tungkol sa kaloob or gifts. Okay? Gift of the Spirit. Okay? So, ano nangyari? Just imagine, sandwich, yung style. Sandwich. Ano yung una? Sa 1 Corinthians 12, gift of the Spirit. Tapos yung 14 ay gift of the Spirit. At napapagitaan yung love. Okay? Yung sandwich, ano? Now, tingnan natin. Tingnan natin, Rox, yung next slide. So, makikita nyo na napapagitnaan yung chapter 13 ng love about spiritual gifts. Okay? Meron kayong idea, no? Sa context. Okay? May idea na kayo sa context. Okay. Next slide. Tingnan. Yung 1 Corinthians 12, now concerning spiritual gifts. 1 Corinthians 14:1, pursue love and earnestly desire the spiritual gifts. Gets nyo? Okay? Now, yung salitang spiritual gifts, next slide. Yung spiritual ay pneumatikos. Okay? Yung salitang spiritual ay merong Greek word, ang Greek word doon ay pneumatikos. Spiritual. Spiritual gifts. Pneumatikos.
Okay, spiritual gifts, pneumaticos. Anong verse ang merong pneumaticos? Tingnan natin yung verse, chapter 12, verse 4. Verse 4. Ano sabi doon? Iba't iba ang mga spiritual. Okay, may binanggit doon na spiritual. Pneumaticos yun. Na kaloob. Ngunit isa lamang ang espiritu nagkakaloob ng mga ito. Okay, sa verse ano pa? Ano pa yung verse sa chapter 12 na merong pneumaticos? O spiritual? Anong verse pa? Verse? Ha? Verse? Iba yung spirit na Holy Spirit, ha? Iba yun. Yung pneumaticos, spiritual. Okay? Ang hinahanap natin yung salitang spiritual. Meron ba kayo nakita pang verse na spiritual? Verse? Ano? Hanap kayo ng salitang spiritual or pneumaticos. Wala na. Wala na po. Ha? Wala na? Tingnan niyo yung yung verse 4, Rox, next slide, verse 4, 1 Corinthians 12, bigyan, next slide. Yeah. Now there are varieties of gifts, okay? Charisma, but the same spirit. Meron tinatalakay na spiritual gifts, okay? Gifts, spiritual gifts. Ano pa? Next slide. 1 Corinthians 12, 28 to 31. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts. Okay? Spiritual gifts pa rin. Of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all works miracles? Next slide. Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts. Okay, so, lumiikot doon sa spiritual gifts. Yung chapter 12. Okay, maliwanag yun ha? Umiikot doon sa, kumbaga, hindi umaalis si Paul doon sa salitang spiritual gifts. Tungkol sa gift, kaloob ng Holy Spirit. Okay. Tingnan niyo yung 12, 1 Corinthians 12, tingnan niyo hanggang ano yung last verse? Anong verse yun? Last verse ng 1 Corinthians 12? 30. Ngunit buong sikap niyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Okay, yung kaloob, gifts, at ngayon tinuturo sa inyo. Okay, in other words, yung chapter 12, solid na puro tungkol sa spiritual gifts. Okay. Now, tingnan niyo yung 14, verse 37. First Corinthians 14, 37. Kung inakala ninyo man na siya'y propeta, mayroong spiritual na kaloob. Yun na naman, spiritual gifts. Dapat ninyong kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyo kilalanin. So, tingnan nyo hindi exciting yung preparation ng paghahanap ng context. Hindi exciting. Ibig sabihin, talagang tatrabahuin mo, layer upon layer, verse by verse,
hahanapin mo ano yung madalas na binabanggit sa context. Nakita natin ngayon na sa love verse na 1 Corinthians 13, sa 1 Corinthians 12 and 14, solid na binabanggit ni Paul yung spiritual gifts. Okay. So, hindi ito ganun kadaling makita. Kasi may mga ibang sulat na walang, kumbaga, minsan ay, kasi itong mga pamagat na to, yung mga pamagat, yung mga spiritual na kaloob, yung mga pamagat sa ibabaw, minsan, hindi naman kasi yun, nung sinusulat ni Paul to, tuloy-tuloy siya. Sa original na pagsusulat ng situation ng author, tuloy-tuloy siya, wala siyang pinalagyan ng pamagat. Hindi siya yung, chapter 40 na tayo ha, o chapter 12 na tayo ha, ay, babaguhin ko muna yung topic ko ha, ibang topic na naman to ha. Walang ganon. Sa original na pagsusulat, wala itong chapter divisions. Wala rin siyang title. Kaya kumbaga, kung yung mangbabasa ay babasa lang ng dire-diretso, minsan may mga mangbabasa na hindi ka agad talaga makikita yung gustong ipunto ng tagapagsalita. So ngayon, nakakapag-establish na tayo ng matibay na context na walang pag-aalinlangan na ang tinatalakay ni Paul bago yung love ay pinapaligiran siya o napapaligiran siya ng topic ng spiritual gift. Okay, diba yun, no? Napapaligiran siya. Okay. Now, tingnan nyo yung 1 Corinthians, yung next slide, sige. Tingnan nyo yung 1 Corinthians 14:37. If anyone thinks that he is a prophet or is spiritually gifted, okay? He should acknowledge that the things I am writing to you are a command of the Lord. Meaning, may mga member sa Corinthian church that they are really thinking that they are spiritually gifted. Spiritually gifted sila. Okay? Ina-acknowledge ni Paul na yes, you are spiritually gifted. Pero ito ang problema. Iniisip nila, dahil sila ay spiritually gifted, sila ay sila rin ay mature spiritually. They are spiritually gifted. Iniisip nila, okay, mature kami dahil spiritually gifted kami. Okay, nakuha niyo yung sabihin? Matured kami sa pananampalataya, hindi kami immature kasi meron kaming gifts. Iba-iba ang mga gifts namin. Okay? Nagigets mo ba niya? Okay, ulitin ko ha. Kasi may mga nakasalamat yata sa inyo. Hindi naman. Ulitin ko. They think that they are spiritually gifted. Marami silang gifts. Meron nagpa-prophecy, meron nag-speaking in tongues. Iba-iba mga kaloob na sinulat ni Paul. Sige, tingnan natin. Para, kasi, mahirap yung, ano yung mga kaloob po? O, tingnan yung verse 5, 12:5. Iba-iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon ang pinaglilingkuran. Iba-iba ang gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga tao gumagawa ng mga iyon para sa kabubuti ng lahat. Ang bawat isa ay binibigyan ng patunay
nagpapakita kung nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkakalooban ng kailang magsalita ng mensahe ng karunungan, ang iba na yung pinagkalooban ng kaalaman, subalit isa ang Espiritu nagkakaloob dito. Okay? In other words, may iba-ibang mga kaloob na binigay ang Panginoon. And then, the following verses, maraming bahagi pero isang katawan. Isa ang ulo, yung Panginoon ang ulo ng katawan. So, nire-recognize ni Paul, okay, ang Corinthian church ay spiritually gifted. Marami kayong gifts. Pero ang problema, they are also thinking na sila ay mature. Bakit masabing mature ka? Kasi may gift of the Holy Spirit. So, mature. Ngayon, hanggang ngayon ba meron ganitong mag-isip? Hanggang ngayon ba meron bang mga Christians na ganito pa rin mag-isip? Kasi may gift ako, kaya mature ko. Magaling akong nag-speaking tongues ako kasi mature ako. At dahil nag-speaking tongues ako, mature. Okay? Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Paul dito. Atras tayo ng konti. So, next slide, tingnan natin. Okay? Tingnan nyo yan, spiritual gifts, spiritual maturity. Merong problema na tumatakbo na, okay, I am spiritually gifted, so I am spiritually mature. Tingnan natin, layo tayo ng konti. Atras tayo ng konti. 1 Corinthians 9. Okay, tingnan nyo dito sa slide na lang. Sa slide. 1 Corinthians 9. If we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? If we have sown spiritual things, pneumaticos. Andun yung pneumaticos. So, tingnan nyo na. Sa chapter 9, umatras tayo ng konti. Ano yung pinagawa natin? 13. Pero 12 and 14 may spiritual gifts. Pero umatras tayo ng chapter 9, meron pa rin binabanggit si Paul about spiritual things. Meron pa rin pneumaticos. Chapter 9 na yun. Okay? Chapter 9 na yun. Next slide. Chapter 9. Chapter 10 naman to. And all ate the same spiritual food. Pneumaticos. And all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that followed them. And the rock was Christ. So, tingnan nyo Chapter 9, chapter 10, pneumaticos pa rin. Spiritual pa rin. Nagigets ba nyo? Dan, okay ba? Nakuha, di ba? Parang, hindi kasi, gusto kong ma-confirm kayo dan eh. Pag malabo kayo dan, malabo rin sa inyo pagka gano'n. Pero gusto kong, kumbaga, chapter 9, binabanggit pa rin yung spiritual. Yung salitang pneumaticos. Chapter 10, binabanggit pa rin yung pneumaticos. Chapter 12, chapter 14, pneumaticos pa rin. Now, tingnan nyo yan, maski yung Old Testament na natandaan nyo yung kinapak ni Moses, pinrix ni Daniel, yung binasag yung bato. Maski dito, kinukuha pa rin ni Paul about the spiritual rock. Okay? Anyway, side comment lang yun. Pero, in other words, ang mga obserbahan natin dito ay ito. Hindi lang ito sulat ni Paul para i-connect yung pag-ibig at yung spiritual gifts.
Chapter 12, spiritual gifts. Chapter 14, spiritual gifts. Hindi lang ito tungkol sa pagkoconnect ng love sa spiritual gifts, kundi ito ay correction ni Paul about their spiritual maturity. Okay? Next slide. Tingnan niyo. Next slide. Now concerning spiritual gifts. Chapter 12. Ibig sabihin, may binubuksan si Paul na bagong topic. Now concerning. Bagong topic na to. So, bago yung chapter 12, chapter 11. Ano yung chapter 11? Tungkol saan? Ha? Chapter 11. Ano yung chapter 11? Pagtatakip ng ulo kung sumasamba. Ano pa? Mga maling pagsasagawa ng banal na hapunan. Ang banal na hapunan. So, kung itatapik ni Paul ito, tapos magbabago siya ng bagong topic, sabi niya, okay, tapos na yung banal na hapunan, now concerning spiritual gifts. Ibig sabihin, nagbubuka siya ng bagong topic. Merong transition. Okay? So, ibig sabihin, may mga naging discussion prior doon sa chapter 12. Next slide. Tingnan nyo. Now concerning. May tanong dito. Where else in 1 Corinthians, both before and after verses 13, do we observe this literary device used by the author to connect the text to the surrounding context? Ibig sabihin, kung yung 12 and 14 ay context para sa love chapter, ibig sabihin, may mas malaki pang context na binabanggit si Paul. At yun ang hindi natin pwedeng ma-miss. Tingnan natin, kanina, nasa chapter, umurong tayo ng sandali, di ba? Umurong tayo, matas tayo. Chapter 9 and chapter 10. Andun pa rin yung spiritual gifts. Tingnan nyo to. Chapter 8, verse 1. 8 verse 1. Ano sabi dito? Ngayon, ipinaliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa pagkain inihahandog sa Diyos-Diyosan. Alam natin may kaalaman tayong lahat. Gaya ng sabi ng iba, ang kaalaman ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagbataas, subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Doon pala, may paparamdam na si Paul. Tingnan niyo yung verse. Next slide nga, no? Now concerning the matters about which you wrote. Sa English version. Sa 1 Corinthians 7, muli tayo. Sa 7, now concerning the matters which you wrote. Sabihin, itong mga sinusulat ni Pablo sa 1 Corinthians ay mayroong nagsulat kay Paul. Ngayon, nung nagpadala siya ng sulat, wala namang email nun, basta may nag-abot ng sulat kay Paul, Apostle Pablo, meron kaming mga concern. Ito po yun. 1, 2, 3, 4. Ngayon, sinasagot ngayon ni Paul, now concerning the matters about which you wrote. In other words, ano ang connection nito sa spiritual gifts? Ibig sabihin, laman ng sulat na ibinigay kay Paul ay mayroong malaking kinalaman sa spiritual gifts. Okay? Now, let's see.
Tingnan niyo yung next slide. Next slide. Historical context. Bakit naging historical context? Kasi nga, sa likod ng mga sulat nito, meron palang history na meron palang nagsulat. May nag-abot ng sulat kay Paul. At yung sulat na ito na inabot kay Paul ay mga kailangang sagutin ni Paul through 1 Corinthians. Yung book ng 1 Corinthians. Ito ay sagot ni Paul sa sulat na dumating sa kanya. So, it's a part of historical context. Ito ay bahagi ng historical context ng libro. Ibig sabihin, si Paul, hindi lang siya basta-basta nangangaral o nagsusulat, kundi ang sa likod ng mga sulat niya, kaya pala siya nagsusulat kasi merong taong nag-abot ng sulat, Pastor Paul, ito ang concern namin, may problema kami about the spiritual gifts. Sagutin mo nga, historical context. May na-establish ba tayo? Okay? May tanong ko naman? Parang yung mata mo nangungusap. Okay. Okay. Next. Tingnan nyo ngayon. Next slide. 1 Corinthians 13. Historical answering questions sent to Paul in a letter. Kung lalagay tayo sa 1 Corinthians 7:1, tingnan nga natin 7:1. Kanina, binasa natin. Nabasa na natin 7:1. Nabasa na natin 7:1. Ano yung 7? Tungkol naman sa inyong sulat. Yan na naman. Part ng historical context yun. Ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang tao na huwag makipagtali. Ngunit dahil lumalaganap ang pakikapit, bawat lalaki at babae dapat matulungan sa sarili ng asawa. Bakit ito ang topic ni Paul? Kasi ito ay bahagi ng sulat na inabot sa kanya. Tungkol sa, ano ba ang, tingnan niyo yung 1 Corinthians chapter 5. Yung merong relasyon, yung 1 Corinthians 5. Merong relasyon dito yung 1. Nakarating nasa akin ang balita mayroong kabilang sa inyo na gumaba ng moralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Okay? May umarati, may problema sa 1 Corinthians about sa issue ng immoralidad. Talking about their flesh, their physical body. So, noong nagkaroon ng problema, may sulat kay Paul. Brother Paul, Pastor Paul, how do I handle my body? Parang, in a sense, wala naman sa Bible yung how do I handle my body. Pero, in a sense, sinasagot ni Paul, okay, may naging problema sa church tungkol sa immoralidad. Ngayon, ang concern ngayon ng isang member doon na nag-abot ng sulat, ano po ang pwede namin gawin? Bakit may problema kaming immoralidad sa church? Ano ang dapat namin gawin tungkol dito? Nagigets ba yun? Okay ba? Maliwanag ko ba? Okay? So, historical context. Now, next slide. Next slide. How does the gospel have an impact about food offered to idols? So, ibang topic na naman yun. Okay? So, next slide. So, makikita nyo ngayon yung palaki na context. Next slide. Historical context. And that is responding to the letter. So, mababasa nyo doon, tungkol naman sa mga sulat nyo na ipinadala sa akin. Ito yung aking magiging sagot. Okay? Kaya, kung makikita nyo yung Romans chapter 12, alam niyo Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice. Part yun ng pinupunto ni Paul sa 1 Corinthians.
yung mga katawan ninyo, hindi talaga sa inyo. Okay? May nararating ba yung ating context? May nararating ba tayo? Okay, next. Madali lang. Pagka ng context ito, madali lang. Diba? Okay. Tingnan natin yung 16.1. Kung yung historical context tapos ay respond ni Paul sa mga letters, yung 16, tingnan natin yung 16. 1 Corinthians 16. Tungkol naman sa ambagan para sa mga kapatid, gawin ninyo ang tulad ng ipinagbilin ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng San Linggo, bawat isa ay may naglaan ng bahagi sa kanyang pinikitan. Okay? Pagdating ko naman dyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. In other words, meron pa rin concern about physical body, tungkol sa pagkain. Okay. Pero, umatras pa tayo ng sagad-sagaran. Next slide. Tingnan niyo yung chapter 1. Nasa chapter 1 tayo. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given to you in Christ Jesus. That in every way you were enriched in Him in all speech and all knowledge. So, talking about spiritual gifts. Next slide. Even as the testimony about Christ was confirmed among you, so that you are not lacking in any pneumaticos, as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. So, ano masasabi natin dito? Ano masasabi natin dito? Anong chapter yan? Ano masasabi natin dito? Na-establish natin na ang pinakamalaking bahagi ng First Corinthians ay nakatuon sa pneumaticos, spiritual gifts. Okay? Spiritual gifts. They are spiritually gifted. Tingnan ninyo yung chapter 2. Next slide. Next slide. Chapter 2. Ito, dito lang. And we impart this word not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting pneumaticos truths to those who are spiritual. Next slide. The natural person does not accept things of the Spirit of God, for they are folly to him. And he is not able to understand them because they are pneumaticos, spiritually discerned. The pneumaticos person judges all things, but himself to be judged by no one. Next slide. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Chapter 3, verse 1. But I, brothers, could not address you as pneumaticos people, but as people of the flesh, as people. What's the problem? They are spiritually gifted, pero nagpabagsak ng bomba si Paul sa verse 1. Hindi ko kayo pwedeng ma-address
na spiritually gifted. Okay? Dahil kayo ay nabubuhay sa laman. Kayo ay mga aling sa Tagalog. Kung iniisip ninyo that you are spiritually gifted, and because you are spiritually gifted, you are thinking you are spiritually mature. No. Hindi. Dahil puro kayo mga baby pa, kasi lahat kayo makalaman pa. Diba? Hindi kayo yun, ha? Si Paul yun yung salita doon sa mga audience, di ba? Sa mga sinulat niya. You are thinking, pero in reality, hindi ko sinasabi sa inyo na dahil kayo ay spiritually gifted, automatically you are spiritually mature. Hindi. Kaya pagka merong, nung time na yon, kung si Paul ay makakasalubong sa kalsada ng isang tao at sasabihin, Pastor Paul, pwede ba kami umattend doon sa church ninyo? Isasama ko yung kasama ko sa opisina, yung mag-asawa. Dadalhin ko sa church doon sa Pinayan New Church. Sasama ko. Ano sabihin ni Paul? Ano sabihin ni Paul? Huwag na lang. Huwag kang pupunta ron. Huwag kang pupunta ron. Delikado ka. Diba? Hindi proud si Paul sa 1 Corinthians. Para bang in front, they are spiritually mature kasi maraming gifts. Nagpo-flourish yung spiritual gifts, marami silang kayang gawin. But in fact, they are spiritually immature. Tingnan nyo. Next slide. Ay, sandali. Okay, next slide. When I was a child, I spoke like a child. Tingnan nyo, anong chapter yun? Tingnan nyo, ano? Balik ulit, Rox, thank you. Yung infants, sa chapter 3, verse 1, inulit niya sa, next slide, inulit niya sa chapter 13. When I was a child, I spoke like a child, I talked like a child, I reasoned like a child, but when I became a man, chapter 13. So yung chapter 13 is not just about a love chapter, but it was a correction doon sa mali nilang pananaw sa kanilang mga sarili. Now, kung tatanungin ko kayo, ano ang tono nito? Sa 1 Corinthians 15. Ano? Katingin ko. Love is kind. Love is patient. Ano ba ang tono nito? Tingin mo, ano? Sumagot naman kayo. Ano ang tono nito? Galit siya. Nung sinasabi niya yung love, galit siya. Iniisip niyo, mga mature kayo. Hindi kayo mature. It was a correction. Nalalaman natin yung tono. Nalalaman natin yung tono ng author. Having said that, what is the true condition of the Church of Corinth? Next slide. The Corinthian church was spiritually gifted. Spiritual gift, sulat nito, spiritual giftedness is not the evidence of spiritual maturity.
Spiritual giftedness is not an evidence of spiritual maturity. In other words, walang connection yung pagiging spiritually gifted ko sa aking maturity. Walang connection yun. Hindi dahil nagpipreach ako ay spiritually mature ako. Pwedeng madaya yun. Although, syempre, kailangan mature. At yun ang karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. You are preaching, you are serving, and you are spiritually mature. Pero, on the other hand, pwede spiritually gifted ka, pero actually, immature ka. Okay? May kilala ba tayong gano'n? Never judge. Pero may mga nakikita akong gano'n. They are spiritually, magaling silang magturo, magaling silang mag-serve. Merong case na binabasa ako ngayon dun sa libro na inelect siya, pinili siya na maging trainee as elder ng church. Sa Amerika nangyari ko. Pinili siya na maging trainee bilang elder. So tuwing magmi-meeting yung elder, kasama na siya doon as trainee. Pinili siya kasi magaling siya magturo. Pero ang case, ganito. Dumating yung asawa noong tinitrain na elder. Dumating yung asawa sa church at nagsumbong. Sabi nung asawang babae, sabi niya, umiyak siya dahil kung paano siya tratuhin sa bahay ay iba sa pinapakita niya sa church. You guys see that? So, spiritually mature siya sa harap ng church kasi magaling siya magturo at siya ay candidate for eldership. Pero kung paano niya tratuhin yung kanyang asawa sa bahay is different. Spiritually gifted, pero spiritually immature. Nag-gets mo ba? Nag-gets nyo yun? Now, let's go further. Tingnan nyo yun. Next slide. Chapter 3 to. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in human way? Spiritually gifted, pero merong selos. Merong selos na nangyayari. Merong jealousy na nangyayari. Merong nangyayaring ano yung strife sa Tagalog? Nagalitan. Diba? Bahala ka. Ginusto mo yan, bahala ka. Wala ko pakialam sa'yo. Kanya-kanya tayo dito. Okay? Isipin niyo yan, ano? Pag Sunday, nagtitipon tayo ng Corinthians, merong nag-speaking tongues, ako yan. Pero, at the same time, may awayan sa loob. Na-imagine ba niyo? Wala akong time para mag-build ng relationship sa ating kapwa Kristiyano. Pero, nakikita mo, for example, yung nag-speaking tongues, example nga nag-speaking tongues, example. Okay. Blah, 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 blah. Tapos, amen, praise the Lord, amen. Pero yung nag-speaking tongues na yun, meron sama ng loob sa kapwa Kristiyano sa loob ng church. Diba? Okay. Nasaan ba tayo? Next slide, sige. I appeal to you, brothers. Chapter 1, in the name of the Lord Jesus Christ, all of you agree, no divisions among you, be united, same mind, same judgment, for it has been reported to me by Chloe, yun!
Part of the historical context. Sino nagsulat? Sino nagbigay ng sulat kay Paul? Ayun, binugin ni Paul. Si Chloe. Si Chloe yung meron kong concern. Nagsumbong siya. Gets ba nyo? Kaya pala may 1 Corinthians dahil kay Chloe. Yun yun. Okay? For yes, it has been reported to me by Chloe's people that there is one king among you. Parang sinasabi ni Chloe, opo, talagang kita-kita ko po yung evidence na meron silang gift of the Spirit. Pero hindi ko po maatim yung yung division sa amin eh. Nagkikita-kita nga po kami, nagsasama-sama nga po kami, pero hindi naman kami nagpapansinan talaga. Iba-iba kami ng mga ugali. Okay? Next slide. Okay? Ito pala yun. Yung chapter 1 to 6 is a response report given to Paul. Tapos, yung namang chapter 7 to 16, response to their letter. So, yung number 1, ito ay kay Chloe. Yung chapter 1 to 6. Yung namang 7 to 16 ay may panibagong letter na sinasagot ni Paul. Okay? So may division sa kanila. Next slide. Meron divisions among them. Ano pa yung division na pa? For there must be faction among you in order that those who are genuine among you may be recognized. Next slide. But in the following instructions, I do not commend you, because when you come together, it is not for the better, but for the worse. Hindi recommended yung church ng 1 Corinthians. Now, balik tayo sa 1 Corinthians 13. First Corinthians 13. Lapit na tayo matapos. Maganda ba kaya? 1 Corinthians 13. Ang pag-ibig, verse 6, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinipin, hindi mayabang, hindi mapagbatas ng hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasalbig, hindi magalitin, hindi mapagtanim na sa maluloob sa kapwa. Hindi tutuwa sa masama, sa halip ay nagagala sa katotohanan. Ang pag-ibig ay mag-iisip, mapagtiwala, hindi pag-asa, matyaga hanggang wakas. Kaya pala ganun sinasabi ni Paul, makapagsalita man ako, makapag-preach man ako ng ganong magandang preaching, makapagsalita man ako ng parang dila ng anghel, kung wala naman akong pag-ibig. Hindi kasi yan, ganun pala yung problema. Tingnan niyo yung next slide, may binanggit doon na hindi mayabang. Saan ba yung hindi mayabang na yun? Hindi mayabang. Pag-ibig. Ha? Or, yun. Hindi mayabang. So, ibig sabihin, merong mayayabang sa 1 Corinthians. Tingnan niyo yung 1 Corinthians 4, verse 6. Ito na, next slide.
4 verse 6. I applied all these things to myself and Apollos for your benefit, brothers, that you may learn by us how to go beyond what is written, that none of you may be puffed up in favor of one against another. Yung salitang puffed up doon ay kasing kahulugan na salitang arrogant o mayabang. Okay? Kaya binanggit ni Paul sa 1 Corinthians 13 na if you are spiritually gifted, please consider huwag kayong mayayaman. Inulit pa niya yun. Next slide. Chapter 4, some are arrogant, as though I were not coming when you were arrogant. Yun. Bakit inulit-ulit ni Paul? Because they think they are spiritually gifted at mayayabang sila. Okay? So, ano ang natutunan nyo ngayon? Bago tayo magtapos. May tanong ba kayo? Pag pala nagbasa kayo ng isang chapter, hindi pala pwedeng isang chapter lang basahin, eh, no? Ha? Ang pinagkaiba sa Old Testament, dito kasi sa New Testament, medyo direct na siya. Kumbaga, direct na siya. Yung sinasabi ni Paul, hindi na siya paligoy-ligoy. Tingnan niyo sa Old Testament. May babasa ang istorya. Pero yung pagbabasa niyo yung istorya, hindi kagad niyo makikita yung point of story. Yung spiritual meaning ng story, hindi niyo kagad makukuha yung lesson kapag binasa lang niyo yung isang tabyas ng istorya. Unlike dito sa New Testament, pag binasa niyo, direct agad kung ano yung gustong marinig. Kung ano yung gusto iparating ng author. Unlike sa Old Testament, babasahin mo story ng life ni Abraham. Kailangan tapusin mo yung chapter 13, chapter 14, 15, 16, hanggang matapos yung story ni Abraham, tsaka ko lang makukuha yung lesson. Hindi ka mukha sa New Testament na basa agad, mag-guess mo agad kung ano yung gusto iparating ng author. Pero syempre, andun pa rin yung considering ng context. Okay. Pahabol lang, pahabol. Ito, very important. Hindi natin pino-force yung meaning na gusto iparating ng Diyos. By studying 1 Corinthians 13, hindi natin pinipuwersa kung ano yung gustong iparating ng author. Hindi natin tinitwist. Hindi natin tinatamper. Kumbaga, ang nakita ninyo, throughout doon sa ating pag-discover ng context, nakikita natin kung ano yung dahilan, bakit isinulat yung 1 Corinthians 13. Hindi natin siya pinipuwersa, kundi let the Word of God give kung ano yung information na kailangan para maiparating yung mensahe. Hindi kasi pwede na basta, yan yung meaning yan, yan yun. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan ipakita mo bakit ka nag-arrive dun sa ganong explanation. Kung sinasabi mo na 1 Corinthians 13 ay love verse, pero galit si Paul, ipakita mo, bakit mo nasabing galit si Paul? Yes ba niya? Nakuha niyo po, ano? At naipakita naman natin yun. Diba? Meron kasing preacher, meron kasing preacher na sobrang prepared. Sobrang prepared sa pag-discover. Okay, ito na to. Kontra na to. Kontra pero na to. Kontra na to. Kontra na. Sabi ko pinag-aralan ngayon. Merong preacher na sobrang detalye sa pag-discover ng context. Hindi naman natin yun. Sobrang
prepare siya. Ito yung context. Okay? Ito yung context. Pero, sabi nito, nakalimutan naman kung ano yung dapat ipakain sa tao. Nagets ba niya? Okay. Na-discover namin na ito pala ang context ng 1 Corinthians 13. Pero yung mga tao, ano may yung point? Ano may yung gusto mong iparating sa amin? Hindi pwedeng ito yung mga nangyari, ito yung sulat ni Chloe, ito pala meron palang division, meron palang mga strike, may kagalitan. Hanggang doon na lang siya sa pagtuturo kung ano yung context. Pero nakalimutan kung ano yung mensahe yung pinarating. Nakuha ba niya? Nakuha ko ba niya? Kaya pa? Okay. Okay. Number 2. Yung Word of God, pwede yung pakita, yung yan. Puno-puno siya ng exegesis, yung pag-discover ng yung mga historical background, pero wala siyang ipinakakit sa mga tao. Okay? Huwag natin kalilimutan na merong Word of God, pero at the same time, we must rely sa Spirit of God. Baka kasi mamaya, puro discover na lang tayo. Pero nakakalimutan natin, oo nga pala, hindi pwedeng mag-rely ako sa mga pinag-aralan ko. Mag-rely ako sa Holy Spirit. Amen ba mga kapatid? Amen ba? Amen po ba? Amen. Diba? Next. Hindi lang tayo nakapokus doon sa pagbabago ng puso. Kundi, yung credibility, ibig sabihin nun, oo nga, naka-long sleeve ka, naka-Amerikana ka, todo yung bihis mo, pero ano dahil bakit kami makikinig sa'yo? Bakit kami makikinig sa'yo? Ibig sabihin, oo nga, naka-todo forma ka sa damit mo, todo forma ka sa suot mo, pero ano dahil bakit kami makikinig sa'yo? Yun ang strict credibility, tinatawag. So kailangan, meron kang mensaheng ibibigay. Last Sunday, nagturo ako ng prosperity gospel. Ito dahil yung preaching ko na yun. Sa atin na lang to. Pero meron pang mali doon. I have so much time kung ano ang ibig sabihin ng prosperity gospel. Amin ko sa inyo. Marami akong sinabi doon tungkol sa prosperity gospel. Ito yung mga mali sa spirit sa prosperity gospel. Pero kung hindi nyo napansin, napakaliit ng time ko para sabihin ano yung mga applications. Wala na akong time. I have preached so much. Ito yung danger ng prosperity gospel. Ang ginawa ko na lang sa notes ko, tinapos ko dun sa whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. Doon na lang ako nag-conclude. Yun na lang ang sinabi ko sa mga tao na okay, huwag niyong nasain yung mga prosperity na makamundo, pangarin niyo ang Panginoon. Yun na lang ang sinabi ko. Pero hindi ko nasabi yung, kumbaga, hindi ako nag-explore pa kung ano pa yung, meron pa akong mga nakasulat dito ng magandang marinig dapat. Pero yun nga, malaki yung time sa research, pero mali yung time. Ano ba yung mapamala namin sa pakikinig namin sa iyo, Pastor? May problema. Meron akong naging problema. Target ay head, pero hindi pwedeng, yes, tama naman yun. Kailangan klaro yung matatanggap namin na preaching. Hindi magulo, hindi chapsoy. Yun, head. Pero hindi pwedeng mag-concentrate lang sa head na i-download yung information.
kailangan may purpose din tayo na yung puso, yung heart, yung pagbabago. Kasi may temptation kasi na magpa-attract tayo ng karunungan. Temptation sa mga tagapagturo nila, sa mga preachers na katulad namin. Temptation na magpa-impress ng ibang tao na ito yung alam ko. Pakinggan niyo. At nakakalimutan na, nga pala, kailangan may puso din. Kailangan yung pagbabago mo. Okay ba yan, mga kapatid? Ganun ba? Okay. Tapos, yung orthodoxy, orthopraxy, ano yung sabihin nun? Yung kasing orthodoxy, ibig sabihin niya, doctrine. Doctrine. Sound doctrine. Okay? Yes. Kailangan mayroon kang doctrine na sasabi. Pero, sabi dito, hindi pwedeng yung doctrine ay hindi mag-reflect sa buhay nila. Orthopraxy. Kailangan mag-reflect yung doctrine na yun. Makarating yung doctrine na pinag-aaralan, kailangan ay maisa pamuhin. Maging part ng Christian life. Okay? Malalim pero madali lang. Madali lang ipakita ko sa inyo ng sana na ipakita ko sa inyo ng okay? So, alam ko po yung pagtanong nila yan parang nabitin nyo. Okay, Sister Nick, meron ba kayong nais na ilaban? Ha? Meron po kayo tanong bago tayo magpulian? About context. Tanong. Huwag po kayo mahiya. So, kung sa madali lang ang pastor, madali lang maging elder. Tapos pagdating dito sa church meron kaming makikita na parang hindi interesado, okay, natutulog. Isipin nyo na lang yun. Isipin nyo na lang yun. Masakit ba? Ha? Masakit ba? Yung parang nakikita mo sa mukha, hindi naman interesado. Hindi masakit. Oh. Ano? May tanong po kayo? Meron ba kayo natutunan sa context? Si Liza ba? Madali na, kaya. So, ang principle, huwag kayo mabasa ng isang chapter lang. Kaya, halimbawa, binigay sa iyo ni Deacon, ito sister, pag-aralan mo to, yung 3 verse na to. John 3:16, John 3:15, John 3:16, John 3:17. 3 verse. So, ano yung sinasabi sa chapter 2? Chapter 1 ng John. Kung manig mo yun. Nanibili. Ayun po. Pero may natutunan po kayo. Meron po kayo nakita na kumislap sa inyong isipan. Ano pa? So, galit si Paul sa 1 Corinthians 10. Hindi siya maamon. Galit siya. So, gusto pa niyo pag-aralan yung context? Susunod na sa amin doon? Ay, susunod na ano? Brother, baka kung meron tayo babalik po kayo sa aming first Saturday. Babalik po ulit kayo. Hindi po pa kayo naguluhan. Ha? Pero may tanong po kayo. Walang may tanong. Okay. So, actually, that means, buhay nyo. Mga expert na. Okay. Praise the Lord. Salamat Panginoon. Mga magagaling itong mga kasama ko sa ito. They are spiritually gifted. Okay. So, sige, mag-pray na tayo. Lord, salamat sa kayamanan ng iyong salita.